Alright guys, ang mapagpalang araw sa inyong lahat, PUJs na consolidated. Ang prangkisa na sa NCR na sa 33%, tumataas na. Route ng rationalization plan, inaayos pa ng LTFRB. Ayan ang sabi ng LTFRB na inaamin ng Land Transportation Franchise and Regulation Board na higit 30% pa lang ang traditional jeepney sa Metro Manila ang nagpapakonsolidate. Ayan, nagpapakonsolidate ng mga prangkisa sa ilalim ng PUV Modernization Program. Pero tiwala ang ahensya na hindi ito hahantong sa pangangambang transport crisis dahil sa gumagawa umano sila ng paraan para masampahan ng public masapatan ng public transport. Pwede gamitin ng tricycle, bus. Ayan, pag walang jeep, di ba? At pwede rin sila mag-grab sa mga sosi dyan. At panoorin po natin ang buong detalye dito sa UNTV. And no other further ado, please subscribe this channel, Road Trip, and tumaas na watch, po guys. sa 33.21% of all authorized NCRs ang nag-consolidate. This is only for PUJ po ha. 2 araw na lang ang nalalabi bago ang deadline ng franchise consolidation sa December 31. Ngunit batay sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nasa 33% pa lang ng kabuuang mga unit ng traditional na jeep ang pumapasok sa franchise consolidation. Ayon kay LTFRB NCR Regional Director Zona Tamayo, katumbas pa lang ito ng nasa mahigit 13,000 na PUJs. Nangangahulugan ito na mayroon pa ring nasa 27,000 na mga PUJ sa Metro Manila ang hindi pa consolidated. Nauna nang ibinabala ng Piston at ng Grupong Manibela ang transport crisis na maaaring maranasan dahil sa libu-libong mga operator na mawawala ng bisa ang prangkisa o provisional authority pagsapit ng January 1. Aminado ang Office of the Transportation Cooperatives na oras na maipatupad na ng tuluyan ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP, kakailanganin ng lumipat ng ibang mode of transportation ng mga commuter. Sa paglalarawan ni OTC Chairman Andy Ortega, kapag nawala ang mga jeep na hindi nag-consolidate, maaaring sakyan ng mga pasahero ang tricycle, taxi at bus. Pero pangako nila na agad natatapusin ang route rationalization plan para matukoy kung paano sasapatan ng mga public transport ang bilang ng mga pasahero sa isang ruta. Agad anyang mag-i-issue ng special permit ang LTFRB upang makapasada ang mga consolidated PUJ sa mga ruta ng mga jeepney na hindi na makakabiyahe. Definitely, we have to admit, may difference po, no? May difference, but definitely, ipapabilis natin yung solusyon para po very limited time lang yung kanilang pagsakay ng ganong may difference po. Ayon sa LTFRB, i-issuehan naman ng show cause order ang mga operator ng traditional na jeep na hindi nag-consolidate bago ang deadline. Kung nasa ruta sila ng 60% pataas ang consolidation rate, hindi na ma-extend ang validity ng kanilang mga prangkisa. Pero kapag 60% pababa, pwede pa silang bigyan ng pagkakataon na pumasok sa modernization program kahit hindi sila umabot sa deadline. Yung mga hindi nag-consolidate will be issued show cause orders, no? Will be issued show cause orders para bigyan nga sila ng due process. Meron kaming listahan ng lahat ng mga operators, hindi ba? So, ngayon habang tumatakbo yung mga araw, na kumbaga sa listahan, nako-cross out mo na yung mga sumali na sa consolidation, inililipat na sa ibang listahan yung sumali na, at natitira dun sa listahan na yon yung mga hindi pa rin nagko-consolidate. Kaya by December 31, ma-identify namin kung alin-aling mga operator ang hindi pa nga nakasama dun sa consolidation requirement ng PUVMP. Ngayong araw, isang malaking protesta ang isinagawa ng Piston at Manibela.
Nilahukan rin ito ng mas maraming mga jeepney galing sa iba't ibang ruta sa Metro Manila. Mayroon ding mga commuter group ang nakiisa sa protesta kung saan nagmarcha sila mula Welcome Rotonda hanggang sa Mendiola. Ayon sa legal counsel ng Piston na si Attorney Nery Colmenares, hangad nila na umabot pa ang pag-i-issue ng Supreme Court ng temporary restraining order bago ang deadline. Dahil kapag natuloy-an niya ang deadline gayong wala pang TRO, tiyak na mahihirapang sumakay ang mga commuter pagsapit ng January 1. Ngayon, mapipilitan ang mga manggagawa na mag-grab, mamahal ang grab, taxi, bawas sa sahod mo kasi late ka, ang mga estudyante, late sa school. Lahat yun apektado, hindi lang yun yung mga drivers at operators, kundi yung milyon-milyon na mananakay sa buong Pilipinas. Kung ayon mismo sa LTFRB, marami pa palang mga ruta ang less than 60% ang consolidated. Ibig sabihin, makakansela ang 40% or more na mga jeepney sa ruta. JP Nunez, UNTV, News Ayan, Center. alright guys, napanood po natin ang status ngayon ng rally. At ito ay namin ng Transportation Franchise and Regulatory Board na higit 30% pa lang ang nag-traditional jeep sa Metro Manila ay nagpa-consolidate. At panoorin po natin at maraming salamat sa inyong lahat at see you at the next one. Peace out.